Mga kapatid, ito na naman ay isang istorya ng kabibili lang, makinis na makinis, nabili sa buy and sell. Nako, wasak ang transmission, wasak ang makina. Papakita ko po sa inyo. Itong sasakyan na ito, nagawa na rin namin ang transmission nito nung mga nakailang linggo pa lang, no? Kasi nga, may problema ang transmission, umi-slide, hindi maganda yung shifting, at ito po ay nirebuild na rin namin. Ngayon, ginamit ito ng may-ari, pumunta ng bulubunduking lugar, diyan sa norte, no? At yun nga, na-experience daw niya na hindi ganun kaganda yung performance ng makina, kaya bumalik dito sa amin. Ito, pakita ko naman sa inyo kung ano ang nangyari. Buksan mo ang hood nito. Dito pa lang po, pagbukas namin ito, mainit na to eh. Bakit kaya walang pressure? Ha? Singaw? Eh kasi mga kapatid, ay naghahalo na yung langis at tubig dito po sa radiator. Naghahalo na po yan. At yung ibang langis nandito na nga po sa kanyang reservoir, no, ng coolant. Ito bago to. Hindi na namin to nakita nung nakaraang nanggaling sa amin. Ito bago po ito. Ngayon, ang langis po nito ay nagbabawas na rin. Malaki na ang kulang. Ayan, tignan nyo mga kapatid, nandito na lamang, kalahati na lang. Eh, nagdagdag naman daw siya ng langis. Eh, paano nga hindi magkukulang ang langis? Yun nga pong portion ng langis, pumupunta na dito sa radiator, sa kanyang cooling system. Pinagawa na rin daw niya yung oil cooler nito. Kasi sabi ko, baka sa oil cooler. So, pinagawa yung oil cooler, hindi pa rin naging maayos. Kaya malamang, itong paghahalo ng langis at saka nung coolant dito sa kanyang radiator ay dahilan na nung nag-warp na po yung kanyang cylinder head at nagkaroon na ng problema yung cylinder head gasket nito. So sabi ko dun sa may-ari, nasa sayo yan kung gusto mo pang gamitin, pero sa dami ng langis na nawawala dito sa engine mo, delikado yan. No, detrimental yan sa engine mo, pwede siyang masira din kaagad-agad kapag yung langis mo ay nabawasan ng todo at pumunta na dito sa radiator. Ang tanong ko sa kanya, ikaw ba ay nag-overheat nung pagpunta mo dyan sa norte? Hindi naman daw. Sabi ko, kadalasan kasi yung mga issue na to kapag nag-overheat. So ano lang ang ibig sabihin nun? Nung nabili niya to, may problema na. Hindi niya lang napansin itong paghahalo ng langis sa tubig kasi dito lang niya ginagamit sa Metro Manila. Pero nung pumunta na diyan sa norte, sa bundok na lugar diyan, yun na nga, napuwersa daw itong makina at naramdaman na rin talaga niya na hindi na maganda yung takbo ng sasakyan. Ang kiniklaim nga niya baka doon sa transmission. Eh nung nakita nga namin itong issue na to, sabi ko, saka ko natitignan yun sa transmission, unahin muna natin yung engine mo. Kasi kung ite-test drive namin to ng ite-test drive at ang langis mo nauubos, pumupunta dito sa radiator, mas delikado yun, baka lalong lumaki ang problema. Nagkasundo kami sa ganun, kaya ito, iiwanan na niya. Di ka ba napapagod dyan? Grabe ka. Para ding ano to sinil eh, no? Pwede namang ilagay yung stand eh. O yan. Malis ka sa tabi ko. Ayun. Bubuksan na po natin ang ibabaw nito, no? Para makita natin yung issue at para malaman na rin natin kung saan talaga nanggaling yung problema. Ayan. Okay. So yun. Nung nabili niya to, sira ang transmission, inayos namin. Tapos ngayon bumalik sa amin, eto naman ang naging problema, yung kanyang engine. Kaya napakahirap talagang humanap ng matinong sasakyan. Lalo na po pag second hand. Napakakinis po nung sasakyan na to. Kapag tignan nyo, dito pa lang sa labas, tignan mo nga, Aldrich, makinis at original paint pa nga naman, may mga konting scratches lang. At maganda rin yung nakalagay na mags. Kaso, ang problema, ito, yung kanyang makina. So, inilagay ko to sa aking vlog ngayon para mag-warn ulit doon sa mga bibili ng sasakyan. Hindi lahat ng makinis maganda ay maganda ang kalooban. Parang ganun, Don't judge the book by its cover. So ito, maganda yung cover, pero yung laman nung kanyang sasakyan, itong kanyang makina, una pa lang sa transmission, may problema na at ngayon naman sa makina. Malaking gastos na naman. Kaya yung may-ari nito, hindi na naman masaya nung umalis kanina. Pero wag kang mag-alala. Kung sakali naman na talagang cylinder head gasket lang ang problema nito, ang magiging gastos mo lang dito ay yung top overhaul natin kasi siyempre ipare-replace natin yung kanyang cylinder head at magpapalit tayo ng gasket. Pero sabi ko sa kanya,
Dahil ito ay nabili mong segunda mano, pag inangat namin ang cylinder head nito, at mayroon na ring problema, yung mga liners nito, pati yung mga pistons nito, baka may mga alug na, doon pa lang lalaki ang gastos mo. Kaya sabi ko, pag uwi mo ngayon, manalangin ka ng manalangin, habang hindi pa namin nabubuksan ito, na hindi malaki ang damage ng makina mo. Laksa, sunbrake. Oh. Ito, nakatanggal to. Hindi kasi pinagawa niya na to sa iba eh. Actually, nagpalit yata ng bearing dito eh. Tayo mga. Ang balita ko, nagpalit sila ng bearing dito. Pero sir, pinalitan ko na ng Oil seal doon. dito. Kinain niya Oo. dito niya. Kinain eh kasi nga nasiraan to ng bearing. Kaso ang problema doon, ito sira rin. Ingay oh. Oh. Differential. Kumusta yung langis nito? Ayan sir. Yan, labas mo nga dito. Hindi ko matutunakon. Ay, sunog na sunog din ang langis ito eh. Biro mo oh. Gear oil. Ganyan ang kulay. Bagong palit daw yun. Bagong palit pa yan. Eh dapat hindi ganyan ang kulay niyan. So talagang nanununog na ng gear oil itong differential niya. Ayan, kitang-kita naman oh. Oh. Kasi pagka nasira ang differential nyo, nasira ang bearing, at nasira na rin itong mga gear na to, kapag ginagamit nyo yan, oh, edi syempre, yung kaskasan yan, para ka naghahasa ng ano, ng kutsilyo. Mainit. So pag mainit, hindi maganda yung lapat ng mga gears na yan, masusunog talaga yung langis mo. Eh yung langis na to, hindi naman katulad ng mga engine oil. Sa engine oil kasi, may nagpapalamig sa makina. Ito wala. Pagka nag-init ng nag-init ito, susunugin talaga yung langis. So ang sira nitong Starex na to, differential, tapos nasira rin ng kanyang wheel bearing. Ilan ang pinalitan mong ganito? Dalawa. Kasi dito yan eh oh. Oh. Ngayon, yung gear oil, hindi dapat lalabas dito. Ha? Yung gear oil, hindi dapat lalabas dito. Kaso, nasira itong oil seal, yung goma. Kaya ngayon, lumalabas yung gear oil dito. Pumupunta ngayon din dun sa preno. Pumupunta dito sa bearing. Ilan na yung pinalitan mong ganito? Yung oil seal, dalawa? Tapos preno, chine-check mo na. Oy, wala na to. Palit na to. Ha? Pinabilang ko na. Pinabilan mo na. Oh, hindi na pantay. Saka ito makapal to eh. Ganyang kakapal yan eh oh. Oh, kaso wala na to. Buti na lang na nakita mo. So ibig sabihin, yung caliper slider, ito, stack up yan. Kasi hindi pantay eh. Hindi pantay yung kain. Stack up to. Oh, dito pa lang alam mo ng stack up eh. Ha? Dapat gumagalaw to. Lumalabas-labas yan. Ayaw oh. Ano yung kanina sir? Ha? Ginagalaw kanina. Ayaw? Ayaw. Ay, hindi pwede. Dapat gumagalaw to. Sa ano, gataw? Ang nangyayari tuloy, ito lang ang minipis, isang side lang. Dapat itong slider, gumagalaw to. Gumaganon yan ha. So ano mo to? Ayusin mo to. Pa-orderan mo din to ng caliper kit kung meron. Pag wala, ingatan mo tong masira yung goma. Pag walang makukuha ka agad. To, stack up tong slider mo. Sa kabila sir. Ha? Ganon din? Oo. Ganda-ganda ng Starex eh. Ito ngayon, kung stack up yung likod, sigurado stack up ang harap niyan. Sigurado yan. Sobrang dumi. Hindi man lang siguro nakakatikim ng underwash to. Nagpakuha na ako ng differential. Pumayag naman yung may-ari na palitan na to ng differential kasi may tama na rin yung ring gear niya. Pati yung pinion gear, may tama na rin. Yung mga ganito kasi pag matagal mong nagamit na hindi lapat, no, magkakaroon ng espasyo yung mga ipin, yan yung mga umiingay, yung mga umuugong. Kaya dito, dahil sa matagal na ring maingay na ginagamit, nagpakuha na ako ng differential, no? Kay Miss Rupa Rosario. Siya ang reyna ng mga piyesang Korean. Si Miss Rupa Rosario, magandang reyna po yan ng supplier po ni Autorans. Yung loob, since naka-drain ka na at wala na tong itong bungo, tirahin mo na rin yung loob, linisin mo na. Nalinis ko na, sir. Nalinis mo na? Napakagaling naman itong si Alex. Dito na sir, sa labas na lang. O sige. Okay, yun na muna tayo. At yung palang double wishbone natin doon, no? Pasadahan mo nga, oh. Ito na naman yung ginagawa naming double wishbone suspension na crosswind. O, tingnan nyo, mga kapatid, oh.
Malapit-lapit na rin pala to. Mounted na rin pala tong ano. Akin na nga yung ilaw mo, Alex. Mounted na tong rack and pinion. Tingnan mga kapatid, oh, napakaganda nung pagkakabanat ni Engineer Tolitz dito. Oh. Hindi mo masasabing ano eh. Gawa lang ni Otorans eh. Oh. Yan yung ganda oh. Pati itong mga bracket, tignan nyo mga kapatid, parang original ang mounting nitong rack and pinion. At itong ginagamit namin na rack and pinion, ito po yung nakalagay sa mga Mitsubishi Montero. Itong rack and pinion na to. Yun ang nilagay ko kasi mayroong available na repair kit po ito. Unlike yung nakakabit sa Isuzu D-Max na rack and pinion, walang repair kit. Kaya yung unang dalawa na ginawa namin na Isuzu D-Max, ang kanyang rack and pinion, nung nagkaroon ng problema yung isa, walang mabiling repair kit. Pinalitan ko na lang ng rack and pinion nga nitong Mitsubishi Montero. Yan, tingnan nyo mga kapatid, ang ganda oh. Ang kulang na lang pala nito ay yung mga fittings po dito. Papunta doon sa pump. Yun na lang ang kulang. Ganun katibay po ito. Tingnan nyo mga kapatid ah. Ito yung cross member. Pakita mo doon, pasok mo. Yan, tingnan nyo kung gaano kalapad itong cross member nitong Isuzu Pargo. Yan, buuin mo doon. Ito yung kanyang lower suspension, upper suspension. So naka-double wishbone po tayo. Napakalapad ng kanyang cross member. Samantalang yung original ng crosswind ito lang. O yan, tignan nyo. Bangga pa nga ito. O naibangga niya dati. Kaya hindi ganun ka-stable yung suspension talaga ng crosswind. So dito, sa ginawa nating modification na to, yung mismong suspension, no, yung buong under chassis suspension ng Isuzu Pargo, inilagay natin dito, inilipat natin dito sa mga crosswind po na ito. Kaya talagang napakatibay nitong suspension na inilagay natin. Tapos, ginawa pa nating rack and pinion. Kaya yung mga nagawa naman natin ng ganitong conversion sa mga crosswind nila, sa mga sportivo nila, wala namang nagreklamo. Lahat sila masaya doon sa ginawang conversion at naging matatag pa at matangkad yung kanilang crosswind. Ayan o, tingnan nyo, matangkad po ito. Oh. Hindi pa nga lang nakakabit yun sa likod. Pero yun dito sa harap, ganyan po siya katangkad. Panlaban, sa mga darating na baha, expect nyo na yung baha na yan. Talaga naman dumarating yan, lalo na ngayon, rainy season na. So meron ka nang magagamit na sasakyan kapag ka bumabaha. Dito po sa Marikina, sa Taytay, sa Binangonan, no? Binabaha po yan. Sa Cainta, sa Pasig, hindi, lahat naman pati Quezon City, binabaha na. Kaya ito pong mga sasakyan na ito ay magagamit natin sa mga lugar na yan. Noong araw, yung mga nagpapagawa sa akin, pang off-road, pang trail. Ngayon, hindi na po. Talagang itong mga matataas na sasakyan na ito, kapag ka bumabaha, talagang napakalaki po ng pakinabang po sa atin. Mga kapatid, doon po sa customer ko na taga Baguio, ito po yung kanyang Pajero. Basara ko lang ng konti Ayan. Ito yung Pajero na Gen 1 na ipapakonvert po niya ng electric aircon. Ayan. Buksan ko ulit. Okay. Ngayon, mounted na po yung compressor natin ng electric aircon. Ito na siya. Pati yung linya galing dito sa kanyang condenser. Ayan, papunta ngayon doon sa low side. 4D56 na makina. Lumang Pajero, box type, Gen 1. Bakit kailangan i-convert ng electric aircon? Kasi nga po, medyo nahihirapan si 4D56 kapag ang gamit niya yung kanyang stock na aircon. So nakakabawas pa ng power, sa Baguio City ginagamit ito na doon talaga kailangan mo na malakas ang makina mo. Kaya lang, pag ginamit yung aircon, humihina talaga yung makina. So ramdam na ramdam mo yan pag ikaw ay umaakit sa bundok. Bakit nasa Baguio City na kailangan pa ng malamig na aircon? Kasi doon naman, pag talagang sobrang lamig ng panahon, pag wala kang aircon, magmo-moist naman ang iyong mga salamin. Dapat may aircon ka pa rin. Yun ang sinabi po ng may-ari dito. At totoo naman, na-experience ko na yan. Kapag ka dyan sa Baguio City, ay malamig, tapos mayroon pang kaunti-kaunting ambon o umulan. Naku po, sobrang ng lamig, umuulan pa. Pag hindi ka naka-aircon, hindi mo magagamit ang sasakyan mo sa kapal ng moist doon sa salamin. Dahil nga po doon sa sobrang lamig. So kailangan pa rin nila ng aircon na hindi magpapahirap sa makina
na magagamit nila kahit malakas ang ulan, kahit malamig na malamig ang panahon, makakapag-aircon ka pa rin. At yun nga po, yung electric aircon. Ngayon mga kapatid, marami po ang nagtatanong kung magkano ang conversion ng electric aircon. Dito po kasi, palit lahat ito, mounted pa lang yung compressor, pero papalitan yung condenser, papalitan din namin yung evaporator. At papalitan ko rin po ito ng malaking alternator. Ang alternator po na ilalagay natin ay dalawa. Yung original na alternator niya at yung isang alternator naman para doon sa isang baterya. Dalawa din po kasi ang baterya na ilalagay po natin dito. Kaya po lumalaki yung gastusin kapag naglalagay ng electric aircon. Hindi kasi pwedeng mag-agawan ng kuryente yung aircon dahil ito ay motor, electric motor yung nagpapaikot doon sa pinaka-compressor. Kapag ka po ginamit mo ng hindi umaandar ang iyong makina, at mahina ang karga ng alternator, madi-discharge ang battery mo. Kaya talagang kailangan dalawang battery, dalawang alternator. So the more na lumalaki ang battery mo, very good yun. Kasi magagamit mo ng matagal yung aircon mo kahit hindi gumagana ang makina. Kaya po, yung battery na gagamitin natin dito ay yung mas malaki na para po mas matagal yung paggamit mo ng aircon nang hindi umaandar ang makina mo. Kahit nakapatay ang engine, pwede. Kasi meron kang hiwalay na battery na magpapa-start naman ng starter mo sa makina. So ganun po yung kaya ginawa nating dalawang battery. Pwede sa mga ganitong klaseng mga sasakyan kasi malaki ang engine bay nito. At kung sakali mang hindi na magkasya yung isang battery nito, pwedeng ilalagay po siya doon sa likuran yung battery. Katulad ng mga European cars na ang kanilang mga battery ay nakalagay doon sa likod. BMW, yung lumang Mini Cooper ko at iba pang mga European cars, ang kanilang mga battery ay nandoon sa trunk, doon sa likuran ng sasakyan. Sa presyo, computein nyo lang po yun, electric aircon, kits, tapos sa dalawang alternator, dalawang battery, labor, tapos yung conversions natin doon sa alternator, yung mounting nun, palit lahat ng mga belts, palit ng mga pulleys, palit ng mga linya, lahat. Kaya yung pinakamura na pwede nating masabi na presyo kapag naglagay ng electric aircon, pinakamura na po, umaabot po tayo ng 75,000. At yun po ay pwede pang tumaas. Doon po sa mga nagtatanong. Anong pangalan nito? Yung may-ari nito? Hindi ko alam, sir. Hindi mo alam pangalan na may-ari nito? Babae? Yung malaking babae. Malaking babae, si Miss Charmaine. Oh, si Miss Charmaine, yung may-ari nito, dinala po ito kahapon. At kausap ko rin yung daddy niya. Sabi nga nung daddy niya, ito ay hindi pa nagalaw. Hindi pa talaga nagalaw? Sa Nagalaw tingin na, mo? sir. Nagalaw na. Nagalaw na rin. Kasi yung mga tornilyo, sila na eh. Yung tornilyo ng throttle, naka-sinsil na eh. Sininsil? May alin kasi ito yun eh. Ayun. Alin. Alin. Nabilog siguro. Nabilog yung alin. Sininsil na. Sinsil na yung isa. Ayun. So isa lang naman yun. Isa lang. Pwede ba yung pag binalik mo, wag ng alin? Palitan mo lang na ibang tornilyo. Ha? Magpapabili tayo, sir. Kasi yung mahaba. mahaba yun eh. Sige, pabili tayo, wag na yung alin. Kasi sisinsilin na naman ulit natin yun pag tayo. Saka baka hindi mo mahigpitan pagka sininsil. So ito mga kapatid, ang issue nito, kapag gagamitin niya, mahirap i-start sa umaga, tapos pag ma-start mo man, maya-maya namamatay na. Namamatay daw. Namamatay yung engine. Tapos minsan 30 minutes bago umandar. 30 minutes bago mandar. Matagal, no? Hindi kayo mauubusan ng charge yung battery nila niyan. Pwedeng maubusan ng charge. Mauubusan ng charge. Saka delikado rin yun sa starter. Yung maya nag-i-start ka. So, ang unang findings namin dito ay ibaba nga yung kanyang mga fuel injectors. Kasi doon sa scan namin ay yun ang nagkakaroon ng problema. Bagsak yung pressure. Dalawa tayong bagsak doon eh. Saka yung pressure na nakikita natin, bagsak. Tulad nga nung sinasabi namin sa inyo, at least kakailangan kasi may standard na pressure doon sa common rail. Hindi dapat bumabagsak yon. Sa Mitsubishi, meron din ganitong issue. Ano yung issue sa Mitsubishi pagka yung biglang namamatay yung engine mo o kaya medyo nanginginig ang makina? Yung ano sir, fuel large leak. Large leak detected. Sa Mitsubishi ganun. Pagka nagkaroon ng ganitong issue, lalabas doon sa scanner, large leak detected. Ganun din dito sa mga MUX, sa mga Isuzu. Meron siyang leak na na-experience nung 4 na injectors, kaya ngayon hindi na-maintain yung tamang pressure doon sa common rail. Kasi pag hindi mo na-maintain yon, yung buga ng injectors mo mahina. Di ba? Kasi hindi mo makontrol yung pressure. Yung pressure na yun na nawawala ay yung back leak.
Backlick, sir. backlick ng mga injectors. So ang mangyayari, malakas yung backlick mo, yung buga ngayon ng injectors mahina, kaya kinukulang ka ngayon sa supply ng diesel doon sa cylinder. Pag lumakas yung backlick, yung return o sa mga mekaniko, yung return ng mga injectors, ito kasi electronic may kumokontrol na mga solenoids doon sa loob ng mga injectors. Kaya kung masisira yung mga solenoids na yon, hindi niya makokontrol yung pressure, yung return doon sa tangke, hihina yung buga ng injectors, ng nozzles, kasi nga po, yung diesel pumupunta kagad sa tangke. Ganun kasimple po yun. Kaya ngayon nagkakaroon siya ng panginginig at minsan namamatay kasi nga halos wala nang ibuga Wala na, sir. yung injectors kasi pumupunta na doon sa return. Malakas na yung return. Yun, oo, malakas yung return. So ngayon, saan mo pinadala ngayon ang injectors nito? Central diesel, Sa central. O, para ipa-check natin doon sa kanilang simulation, sa computer testing, sa flow test nila, kung yung mga injectors ay sir. Pasado. Or pasado. Fail. Oo. Kasi nagpalit na nga raw sila ng fuel filter dito Fuel filter. Oh, nagpalit na sila. Ganun pa rin. O, di ba? Sabihin naman ng iba, SCB, o ganun pa rin. Ako, ang ginawa ko, dahil sabi ng may-ari, hindi pa ron ito nahawakan ng kahit sino, naniwala naman ako doon, ipinacheck ko nga yung EGRD niya, saka yung intake manifold. Marumi din naman, pati yung kanyang throttle. Madumi din siya. So, kasama na lang din talaga yon doon sa regular na maintenance dapat na ginagawa dito. So, yon, hintayin natin yung resulta ng injectors sa flow test ni Central, at kapag ka sinabi ni Central na defective yung mga injectors, adi alam na natin talaga kung ano ang problema ng MUX na to, kung bakit siya namamatay-matay kapag ginagamit ni, anong pangalan ng may-ari? Yung may pangalan nun. Ikaw talaga, makakalimutin ka pagka babae pangalan, napapanood ka ng asawa mo. Alam mo binubulong mo sa akin kanina Nalimutan ko Nalimutan na. Si Miss Charmaine. Tandaan mo yung pangalan ng may-ari nito, si Miss Charmaine, ha? Miss Charmaine, kasi papunta siya rito, ikaw ang hahanapin, ha? Okay. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. No? Meron na namang iniwan na sasakyan dito sa mga kaibigan po natin, ang may-ari niyan. Ang problema naman nito ay kalampag. Naku, pag kalampag ang pinag-usapan, kayang-kaya yan nung nakasakay, nung nagmamaneho, si Christian Kalampag. No? Salamat sa inyong pagtitiwala. Salamat sa panonood nyo po ng aking mga vlogs. Asahan nyo po yung trabaho namin na maayos. Kung minsan nga lang, talagang may mga problema rin na napakahirap i-trace. Oh, sir. Marami rin yung mga ganon, kaya kami ay nagtatagal sa mga ganong trabaho. Pero kapag dinala nyo rito, asahan nyo po, hindi po talaga kayo maloloko. Mga kapatid, magandang hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat.